Batas Militar. Ang batas militar ay isang sistema ng mga patakaran na nagkakaroon ng bisa kapag ang mga militar ay nagkontrol sa karaniwang pamamahala ng katarungan. Sa Pilipinas, nagkaroon ng batas militar nang itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos noong Setyembre 21, 1972. Ano ang masasabi mo tungkol sa batas militar? Ano ba yung batas militar? Okay, so di ba kailangan sa salita, batas, tapos militar. Kaya siya tinawag na batas militar. Unang-una, syempre, kasi naaayon yan sa konstitusyon, diba? Lalo na nung sa 1935 konstitusyon. So inaalaw, pinapayagan ng konstitusyon na yung isang pangulo magdeklara ng batas militar kapag nakikita niya na kailangan ng bansa. Kasi merong nagkakaroon ng banta sa seguridad, okay, o kapayapaan ng isang bansa. So ngayon, ano naging dahilan ni Marcos? Siyempre, nakita niya nung panahon na yun na may banta sa seguridad ng bansa. Kasi nga, maraming mga tao ang nagpapakita na ng dismaya, pagkakaroon nila ng dismaya sa paraan ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Kaya anong ginagawa nila? Yung dismaya, pagkakaroon nila ng dismaya, dinadala nila sa lansangan. Okay? Sa pamamagitan ng pag-rally, pag-uwelga. At yung iba, bumuo sila ng mga rebelding grupo, kagaya ng tinatawag natin na NPA, tinatawag natin mga komunistang grupo o CPP. Okay? At yung mga Muslim sa Mindanao na binuo yung MILF para ipaglaban yung kanilang kalayaan o yung kanilang kasalitan. So yung mga rebelding grupo na yun, sa isama mo pa yung maraming taong nag-iwelga o nag-rally sa lansangan, nakita ni Marcos yun na dahilan para sabihin niya na may banta sa seguridad ng bansa, kaya niya idiniklara yung batas militar. Ngayon nakabuti pa. Maraming bagay na masasabi natin nakabuti. Unang-una na dyan yung pagkakaroon ng disiplina. Kagaya ng pagkakaroon ng curfew, di ba? Na kung saan tinuruan ng taong magkaroon ng tamang oras sa pag-uwi. Okay? Ngayon, tatanungin nyo kung sang-ayon ako. Sang-ayon ako kung talagang kailangan ng bansa. Okay? Kaya nga nasa konstitusyon yan, kasi kailangan natin. Lalo na kung talagang may banta sa seguridad. Saan lang akong di sumasang-ayon? Siguro sa naging paraan ni Marcos bilang isang Pinoy. Kasi sa isang napakalawak na kapangyarihan kagaya ng batas militar, mahalaga yung role o yung papel na ginagampanan ng isang Pinoy kagaya ni Marcos. So, ang nangyari kasi ay nagkaroon siya ng pang-aabuso. Halimbawa na lamang yung pagkakaroon ng sistema ng nepotismo, na kung saan marami siyang mga kamag-anak niya at malalapit niyang kaibigan ang inilagay niya sa matataas na posisyon ng pamahalaan. Na yung mga taong yun nang abuso sa kapangyarihan, nang warap sila, nagkaroon ng laganap na korupsyon na hindi niya nagawang solusyonan kasi nga malalapit niyang kamag-anak at malalapit niyang kaibigan. So siguro yun yung naging hindi ako sa akin. Kasi hindi naging isang, para sa akin, hindi naging isang puting pinuno si Marcos para mapanghawakan niya ng sa responsableng pamamaraan yung napakalawak ng pangyarihan ng batas niya. Sang-ayon ka ba na magkaroon muli ng batas militar sa Pilipinas? Ikaw sa ngayon. Sa ngayon. Sangayon siya. Oo. Sa ngayon ako. Yun lang ba? Bakit? Bakit siya? O yun. Bakit? Kasi sa batas sa militar, nagkakaroon ng disiplina ng tao. May kinakatakutan, so nalilimit natin o ano bang limit sa Tagalog? Limitasyon. Nalilimitahan yung mga krimen, yung mga pagnanakaw. Basta pagdating sa na nagiging disiplinado yung tao, ang sa batas militar.